Morning po. Excuse me. Kumusta po kayo? Hello po sa mga nanonood dyan, mga viewers ko. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Richard, yung nagbablog nito. At ang tawag doon, nandito po ako sa sa bukid po dito malapit sa bahay namin. Ito po, pakikita ko sa inyo. Ayan po. Naglakad-lakad ng konti. Ayan po, medyo inubo kaya siya na ho. Ito ho, na medyo okay na yung pakiramdam ko. Gaya ng sinabi ko po sa inyo, na-stroke ko last 2022. Na-stroke ako. Medyo okay na. Kaya lang, namamanid pa rin yung kanang bahagi ng katawan ko. Kasi, ang hirap nung napagdaanan ko. Nung na-stroke po ako, nagka-COVID pa ako. Kaya, matagal ako bago makarecover. Mahirap po pag nagkasakit, lalo na stroke, nasa ibang bansa ka. Hirap, hindi ka makakilos. Lahat na-experience ko po lahat ng sakit. Halos hindi na ako makakita. Almost na, hindi naman totally blind. Malabo lang paningin, hindi makalakad. Yung hospital ako. Almost more than 2 weeks yata. Hirap. Tagal ako bago makarecover. Gamot, ilang gamot ang iniinom ko nung nasa hospital. Hanggang ngayon, nagme-maintenance po ako. 7 yung iniinom kong gamot. 7 gamot po. Meron din akong diabetes. Kasi, kaya po ako nagkaroon ng diabetes. Mahilig po ako nung araw sa chocolate. Mga chichirya, chocolate, yan nung nagpaan sa akin. Mga sneaker, Toblerone, yung mga masarap tsokolate. Yun mga gustong gusto ko. Kahit di ako kumain ng kanin, yun yung ginagawa ko. Kaya siguro ito yung naging consequence ko po. Kaya ako nagka-ganto diabetes. Pero sa kabila po nito, nagpapasalamat po ako kay Lord na binigyan pa ako ng second life. Ika nga sabi ng nanay ko, Richard, di ka pa mamamatay. Meron ka pang mission dito sa mundo. Kaya thank you Lord. At salamat po Lord at binibigyan niyo ako ng pangalawang buhay. Kasi sabi sa akin ng doktor na gumamot sa akin, nilorodis dun sa ibang bansa, sabi sa 10 nagkaka-stroke 2 lang nabubuhay. Maswerte daw ako, 2-3 almost namamatay. Kaya mapakaswerte ko raw kasi pambihira po itong gantong privilege o regalo ng Diyos sa akin. Kahit sabihin na natin na bigyan ako ng malaking pera o whatever, tatanggapin ko itong second life kasi mahirap yung nangyari sa akin. Yun po. Kaya nagpapasalamat po ako talaga kay Lord. Yun. Talaga buhay natin. That's life, eka. Move on. Hindi naman huli pa lahat. Habang buhay, may pag-asa po tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa kasi lagi natin kasama si Lord. Panatilihin lang po natin magdasal, lagi magtiwala. Have faith in God. Magtiwala po tayo kay Lord. Kahit ano pong problema dumaan sa buhay natin, anumang kabigat po yan, meron pong solusyon yan at bibigyan tayo ng solusyon ni Lord. Ika nga tutulungan tayo ni Lord kung tutulungan natin sarili natin. Totoo po yun. Hanggat may buhay, may pag-asa. Lahat naman tayo may problemang dinadaan sa ating buhay na kailangan talaga harapin natin. Huwag natin talikuran.
anumang problema po na nangyayari sa atin, pagsubok yun na dapat natin bigyan ng solusyon. Kasi gano'n po ang buhay, parte na ng buhay natin. Sorry po yung problema kaano na natin, kadugtong natin, kadikitan natin kapag wala kang problema, abnormal ka. Kapag wala tayong problema, abnormal tayo. Natural yan. Kadugtong na ng buhay natin ang problema. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng problema, sinusubukan tayo kung gaano tayo katatag. Totoo po yun sa mga nakikinig na to. Sinusubukan tayo kung gaano tayo. Huwag tayong maging mahina. Katulad ko po, hindi ako nawala ng pag-asa. Akala ko talaga noon mamamatay na ako. Dinala ako sa ICU. Nagtaas yung BP ko, 170/100. Pinababa muna yung yung blood pressure ko hanggang madaling araw. Hapon ako dinala, mga bandang alas 5 medya ng hapon. Bumaba yung BP ko mga bandang alas 2 ng madaling araw, alas 3. Kaya yun ang inaano ko na tamo, naniniwala kayo talaga na si Lord ay buhay. Kasi kung talagang wala na akong pag-asa, dinala na ako sa ICU, wala na, hindi, kinuha na ako. Pero nagkaroon ng tinatawag na miracle, di ba? Yun lang yung sa kabila na yun, kaya tulungan ko sa sarili ko dahil nung nag-stroke po ako, mahina ako. Almost pag nandun ako sa ospital, pag CCR ako o whatever, tinatawag ko yun, papasanin ako. Kakain ako, hindi ako makakain solid, puro yung ini-istro ba, may istro ako, doon lang. Matagal din po akong nag-adjust. Kaya iba-iba yung problema natin sa buhay. Hindi ko nasasabihin kung ano, pero tayo din po ang makakagawa ng solusyon para sa ating problema. Tandaan lang natin yan. Ilang beses kong ulitin sa inyo dito, kung sino nakikinig, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kasi buhay pa tayo diba? Totoo yan. Manalangin lang tayo kay Lord, magpasalamat sa blessing. Lagi kong sinasabi, malit man o malaking bagay na binigay sa ating blessing ni Lord, ni God, pasalamatan natin. Tandaan natin yan. Ano man ang kinakain natin sa araw-araw, galing kay God yan. At isa pa, importante, pagkagising natin, ginising tayo ni God, number 1 na blessing sa atin yan. Totoo po. Ako, pagka maga, pagkagising ko, ilamos ako, tapos minom ako ng basong tubig, may altar doon sa bahay, nagdadasal ako. Sabi ko, unang-unang sasabihin ko, salamat po Lord, at ginising niyo pa ako. Salamat po Lord sa biyayang pinagkaloob mo sa akin. Salamat po Lord sa mga blessing na binigay mo sa akin kahapon, ngayon, mga nakaraang taon, nakaraang buwan. Yan po. Salamat din sa second life na binigay mo sa akin. Kaya naniniwala po talaga ako na si Lord ay buhay. Walang imposible sa Panginoon Diyos. Totoo po yan. Dalit po tayo. Ako po, sa totoo lang po, wala po akong trabaho ngayon dahil na-stroke, doon lang po ako sa bahay. Meron lang po akong konting naipon, pambili ng gamot ko. Kasi magkano rin yung gamot ko, almost more than 4,000. Yung ginamot ko na kasi 7 po yung gamot ininom ko. Kailangan magamot po ako kasi pag hindi ako nagamot, baka tumaas yung BP ko. Kailangan continuous pampahaba doon ng buhay. Pero okay lang. Siguro bibigyan tayo ng blessing ni Lord. Magsasalan tayo. Blessing na pagkakalob sa atin, hindi ba ngayon, susunod na araw, susunod na taon. Pero importante, buhay tayo lahat. Nandun lang po ako sa bahay, nakaupo doon sa papa. Ito, yaging kasama ng asawa ko. Asawa ko rin walang trabaho dahil matanda na rin siya. Yun lang yung minano namin, konting naipon. Hindi na, pero okay lang po yun, nakakaraos naman.
Kaya ganito lang ang buhay. Harapin natin kang talagang ganyan tayong mawalan ng pag-asa. Kasi yun lang talagang pinakaan natin, sandata natin, yung magdasal. Ako, hindi ko sinasabing perfectong tao ko o makasalanan po ako. Lahat tayo. Pero siguro anumang kasalanan natin, basta humingi tayo ng tawad kay Lord, papatawarin niya tayo. Kahit ano po. Whatever na ginawa nating kasalanan, magsisi po tayo ng taos puso, papatawarin tayo ni God. Totoo po yan. Maniwala po kayo. Excuse me po. Kaya ho, tandaan natin mga sinabi ko po na to ito sa video ko. Pagkatandaan po natin at tatak natin sa ating isipan, si Lord ay buhay. Sinasabi kong buhay. Bakit ka mo? Sa mga nakikinig dito, naniniwala po ba kayo na si Lord katabi nyo ngayon? Naniniwala po ba kayo ngayon? Si Lord katabi ko ngayon. Natutuwa po siya pag pinag-uusapan natin siya. Tuwang-tuwa siya pag pinag-uusapan natin ang Diyos, si Lord. Kasi bakit ka mo? Siyempre, ipine-praise natin siya. Diba? Ika nga sa iba, praise God, praise God. Diba? Kaya po, ngayon, ganun talaga buhay natin. Routine lang buhay natin. Pagkagising sa umaga, whatever, ito, maghilamos, magdasal, mag-breakfast, mag-pray tayo 5 minutes, then, whatever na activities ang gawin natin sa buhay, gawin natin. And then, afternoon, bago matulog, dasal ulit tayo. Ganun. Kinabukasan, ganun ulit. Diba? Routine lang ang buhay natin. Hindi lang natin alam kung kailan tayo papanaw o whatever. Pero pinakamagandang gagawin po natin, ito lang po, kung sino po yung nakikinig dito, gumawa tayo ng mabuti. Gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Totoo po yun. Gawa tayo ng mabuti. Yun po masasabi ko. At hanggang dito na lamang po. At maraming salamat po sa mga viewers na kinig po dito sa aking vlog. At sana po may natutunan kayo. Sa susunod po magbablog po uli ako. At sana po lahat po ng vlog ko o video ko panoorin nyo po. Mag-subscribe, like and share po kayo dito. At maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Bye-bye po. Sa susunod po uli.